2 taon na ang nakalipas, pinalayas ako ng anak kong si Isabel sa bahay. Binigyan niya lang ako ng 500 piso, 500, para sa aking pag-alis at sinabing huwag na huwag akong babalik. Matapos ang maraming taon ng pananahimik at panlilinlang, bigla siyang tumawag at nagtanong kung maaari siyang tumira sa bago kong bahay na nagkakahalaga ng 50 milyong piso, 450,000. Pero alam kong hindi ito tungkol sa pamilya. Ito ay tungkol sa pera. Nagpa siya akong turuan siya ng leksyon minsan at para sa lahat. Bago tayo magpatuloy, pakisubscribe po sa channel at ipaalam sa amin kung saan kayo nakikinig sa mga komento. Ang matinis na tunog ng telepono ay humiwa sa katahimikan ng gabi na parang isang talim. Ibinaba ko ang aking kristal na baso at tiningnan ang screen na umailaw. Isabel. Pagkatapos ng 2 taon ng kawalan, tumatawag siya. Humahampas ang ulan sa floor-to-ceiling na mga bintana ng aking opisina sa bahay sa Tagaytay kung saan tanaw ang Manila Bay. Ang mga ilaw ng lungsod ay lumabo na parang watercolor streaks sa ibabaw ng lawa. Sinesurvey ko ang aking property portfolios nang dumating ang abala. Sinasalamin ng mahogany desk ang malambot na glow ng aking banker's lamp. Ang mga papel ay nakakalat na parang battle plans sa pinakintab na ibabaw nito. Hayaan ko itong tumunog ng 2 beses pa bago sagutin. Hello, Isabel? Daddy? Ang boses niya ay may dala pa rin ng parehong mapanlinlang na tamis na naaalala ko, tumutulo sa artipisyal na init. Namiss kita ng sobra. Gusto kitang imbitahan sa family dinner ngayong Sabado. Hinaplos ng aking mga daliri ang gilid ng isang lumang larawan ng pamilya na nakatago sa pagitan ng mga dokumento ng pamumuhunan. 3 nakangiting mukha mula sa ibang buhay. Binaligtad ko ito. Family dinner. Ang mga salita ay tila mapait sa panlasa. Napakaisip mo naman. Maaari tayong mag-catch up. Alam mo, baka magsimula ulit. Bahagyang pumutok ang boses niya, ang pinagsanayan niyang inosensya ay natinag. Alam kong naging komplikado ito. Komplikado. Sumandal ako sa aking leather chair, inilapag ang mga paa sa desk. 2 taon na ang nakalipas, pinalayas mo ako na may 500 piso, 500. Medyo malaking memory gap yata ang mayroon ka. Ang katahimikan ay humaba sa pagitan namin, nabasag lamang ng tuloy-tuloy na pagtambol ng ulan. Naririnig ko ang pagbabago ng hininga niya, mababaw at mabilis. Hindi ko maintindihan ang kayamanan na sinasabi mo, Daddy. Akala ko lang, syempre, hindi mo alam. Napakalinaw ng kasinungalingan, halos nakakainsulto. Alam ng lahat sa aming dating bilog ang tungkol sa tagumpay ko. Ang property records ay publiko. Ang pagbabago ko mula sa broken exile patungong milyonaryo ay hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat. Sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang dahilan ng biglaang family reunion na ito? Ang boses niya ay naging mas maliit, mas desperado. Hindi ba't pwedeng gusto lang makita ng isang anak ang kanyang ama? Kinuha ko ang aking baso. Iniikot ang amber na likido, ang bigat ng tunay na kristal, ang init ng aged whiskey. Mga luho na magiging pantasya lamang 2 taon na ang nakakaraan. Sabado ng gabi, sa lumang bahay siguro? Oo, 6:00, wow. Nagluluto si Mama ng roast na gusto mo dati. Ang mama mo, huminto ako, hinayaan ang mga salita na manatili. Naglalaro pa rin ng bahay kasama si Leo sa palagay ko? Kasala na sila ngayon, sabi niya ng tahimik. Batiin mo ang masayang mag-asawa. Ang boses ko ay nanatiling pantay, kontrolado, propesyonal. Pupunta ako. Talaga? Nakakaawa ang ginhawa sa boses niya. Oh, Daddy, ang ganda. Maari nating, sabi ko, pupunta ako. Ito ay magiging educational para sa ating lahat. Tinapos ko ang tawag ng hindi naghihintay ng sagot niya. Ang nakakabighaning tunog ng pagdiskonekta ay umalingaw-ngaw sa biglaang katahimikan. Ang mga ilaw ng lungsod ay lumabo sa bintana na may guhit ulan habang ang mga alaalang inilibing ko ay nagsimulang mag-akyat pabalik sa ibabaw. Tumayo ako mula sa aking silya, bahagyang umalma ang aking mga kasukasuan. Ang whiskey ay nag-init habang inubos ko ang baso.
Pagkatapos ay naglakad sa aking bahay na parang isang taong nagsususurbey ng sinakop na teritoryo. Ang bawat silid ay nagpapakita ng pagbabago mula sa Italian marble foyer hanggang sa gourmet kitchen na may professional grade appliances. Ngunit ang tawag ni Isabel ay may binuksan. Ang mga fragment ng alaala ay tumapon na parang tubig sa isang sirang dam. Ang living room ang nag-udyok nito sa simula. Malambot na leather sectional, cashmere throws, tanawin ng inayos na hardin. Napakakaiba mula sa hapon ng tag-init noong 2023 nang pumasok ako sa aming masikip na bahay sa Cavite at natagpuan ang buhay ko na binuwag. Mga maleta sa tapat ng pinto. Si Cynthia sa sopa sa tabi ng isang lalaking hindi ko pa nakita. Matangkad, umaaabo ang buhok, suot ang upuan ko na parang pag-aari niya. Lilipat na si Leo. Anunsyo niya nang hindi man lang tumitingin sa kanyang telepono. Kailangan mo nang umalis. Walang pauna, walang paliwanag. Ang 28 taon ng kasal ay natapos sa kaswal na tono na ginamit niya upang paalisin ang isang telemarketer. Naglakad ako sa kasalukuyan kong kusina, ang mga daliri ay humahaplos sa granite countertops. Ang kaibahan ay matindi noon kumpara ngayon. Nang araw na iyon, ang maruruming pinggan ay punuan ng aming lumang lababo. Ngayon, ang kusina ko ay malinis, magazine-worthy. Lumabas si Isabel mula sa kanyang silid tulugan. Nakasabit ang mga overnight bag sa balikat niya na parang papunta sa kolehiyo. Pero ang mga mata niya ay may hawak na hindi ko pa nakita dati. Malamig na pagkalkula. Ikaw ay isang bigo, Dad, sabi niya. Ang boses ay matatag na parang isang hukom na nagpapahayag ng hatol. Tama si Mama. Hindi ka na nababagay dito. Ang 500 piso, 500, na ipinilit niya sa aking palad ay malutong pa rin, marahil ay bago lang mula sa ATM. Para sa gas, paliwanag niya na parang ang kilos ay pagkabukas palad sa halip na insulto. Ang alaala ay sumunod sa akin pataas sa aking master bedroom. Mga silk curtains, king-size bed na may Egyptian cotton sheets, reading chair na nakaposisyon ng perpekto upang saluhin ang morning light mula sa lawa. Lahat ay sinadya, mamahalin. Ang motel room ay mabaho sa industrial disinfectant at sirang pangarap. Manipis ang mga pader, mas manipis ang kutsyon, ang patuloy na tunog ng trapiko ng highway lampas lang sa cracked parking lot asphalt. Binayaran ko ang lingguhang rate ng maaga. Mas mura iyon, paliwanag ng desk clerk, binibilang ang aking gusot na mga singil ng 2 beses, instant noodles para sa hapunan, instant coffee para sa almusal. Ang uri ng buhay na inakala kong permanenteng nasa likuran ko na matapos ang mga dekada ng matatag na trabaho. Maingat na pag-iipon, pagtatayo ng pinaniniwalaan kong isang hindi matitinag na pundasyon. Sa aking nightstand ay nakalagay ang isang silver-framed photograph, ang huling larawan ng pamilya bago gumuho ang lahat. Si Isabel sa edad na 26, naglalaro pa rin ng devoted daughter role. Si Cynthia na may perpektong ngiti, nagpaplano na ng aking pagtatapon. At ako, walang kamalayan na parang isang kordero na papalapit sa katayan. Ang mga unang linggo ay ang pinakamahirap. Mga trabaho sa paglilinis ng konstruksyon, paghuhugas ng pinggan sa restauran, anumang nagbabayad ng cash at hindi nangangailangan ng references. Ang mga kamay ko ay naging magaspang ulit, masakit ang balikat mula sa paggawa na hindi ko ginawa simula noong 20s ko. Pero sa kung saan sa industrial scented room na iyon, sa pagitan ng kahihiyan at galit, may ibang bagay na nag-ugat. Determinasyon, ang uri na lumalaki ng pinakamahusay sa kadiliman. Hinawakan ko ang malamig na ibabaw ng larawan. Ang pamilya sa silver frame ay ngumiti pabalik sa akin. Mga estranghero mula sa ibang buhay. Ipapaalala sa kanila ng bukas kung gaano nakalayo ang nilakbay ko mula sa sirang lalaki na may 500. Ang liwanag ng umaga ay pumasok sa mga bintana ng aking silid tulugan. Ginagawang ginto ang tanawin ng Tagaytay. 6:30 AM na at gising na ako. Mga lumang gawi mula sa mga araw ng konstruksyon, bagaman ngayon ay nagigising ako sa Italian espresso sa halip na instant coffee desperation. Ang kusina ay sinalubong ako ng mahinang tunog ng mamahaling appliances. Naggiling ako ng sariwang beans, ang mayamang aroma ay pumuno sa espasyo na parang insenso sa isang katedral ng sarili kong gawa.
Habang gumagana ang makina, iniladlad ko ang Wall Street Journal at sinuri ang mga paggalaw ng market sa magdamag. Nakakagulat kung paano maitago ng routine ang isang revolusyon. 2 taon na ang nakalipas, naghahanap ako ng classified ads para sa day labor. Ngayon, nagkakalkula ako ng dividend yields sa isang 7-figure portfolio. Agosto 2023, 800,000 piso, 800,000, mula sa divorce settlement, ang aking bahagi sa kung ano ang itinuring ni Cynthia na walang halaga. Ang condemned house sa isang lumang bahagi ng Maynila ay mukhang urban decay na nagpakita. Sirang bintana, nakalaylay na porch, mga isyu sa pundasyon na nagpatalsik sa bawat iba pang mamimili. Pero nakita ko ang potensyal kung saan nakita ng iba ang mga problema. Ang mga file ng aking opisina ay nagtataglay ng patunay ng unang gamble na yon. Ang purchase contract, naka-frame ngayon na parang isang diploma, ay nagpapakita ng sale price. 4 na buwan ng 16 oras na renovation days, pag-aaral ng plumbing at electrical work sa pamamagitan ng YouTube videos at mga libro sa aklatan. Disyembre, closing, kita ng 3 milyong piso, 3,000, ang aking unang tunay na tagumpay. Ang portfolio folder ay nagtataglay ng natitirang bahagi ng kwento. Property pagkatapos ng property, bawat pagbili ay mas ambisyoso kaysa sa huli. Ang taglamig 2023 ay naging tagsibol 2024, naging tagumpay sa tag-init. Bawat kita ay muling namumuhunan, bawat aral ay natutunan at inilapat. Ang turning point ay dumating noong Oktubre. Isang foreclosure sa isang premium na lugar. Nag-default ang may-ari sa mga renovation loans. Desperado ang bangko na ibenta. Naglakad ako sa half-finished shell at nakita ang hindi nakita ng iba. Premium location, solid bones. Nagsimula na ang trabaho. 10 milyong piso, 10,000 ang purchase price. 6 na buwan ng maingat na pagpapanumbalik. 20 milyong piso, 20,000 ang sale price. Nagbago ang lahat sa kitang iyon. Hinumigop ko ang aking espresso, mayaman at komplikado. Walang katulad ng mapait na kape sa gas station na nagtaguyod sa akin sa mga unang buwan na iyon. Ang bank statement sa desk drawer ko ay nagpapakita ng kasalukuyang kabuuan, 500 milyong piso, 500,000. Net worth na magpapabara sa lalamunan ni Cynthia sa kanyang morning smoothie. Ang telepono ko ay nagpakita ng mga missed calls mula kagabi, mga real estate agents na may bagong oportunidad, mga contractor na nagbibid sa mga proyekto, mga investor na gustong makipag-partner, ang uri ng mga problema na kinakaharap ng matagumpay na tao. Bawat pako na ipinako ko, bawat tile na inilatag ko, bawat gabing walang tulog na ginugol sa pagpaplano ng susunod na hakbang, lahat iyon ay humantong dito sa kusinang ito, sa tanawin na ito, sa sandaling ito ng tahimik na tagumpay bago ang bagyo. Ang photo collage sa refrigerator ko ay nagkwento ng biswal na kwento. Before and after shots ng bawat property, newspaper clippings tungkol sa neighborhood revitalization. Mga award letters mula sa real estate board. Ebidensya ng muling pagkabuhay. Ang imbitasyon sa hapunan ng Sabado ay hindi random. Si Isabel ay nalulunod, marahil si Cynthia rin. At kailangan nila ng life preserver. Ang nagbigay ng 500 ay handa na ngayong talakayin ang mga termino. Tinapos ko ang kape ko at lumipat sa opisina. Umupo sa aking silya na may kasiyahan ng isang general na nagsusurvey ng isang battlefield. Naghihintay ang mga property listings sa computer screen ko. Mga investment opportunities na magiging imposibleng pangarap lang ilang buwan na ang nakalipas. Ang umaga ay humaba, puno ng mga posibilidad. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, kinokontrol ko ang bawat isa sa mga ito. Pagkatapos ay tumunog ulit ang telepono ko. Lumipas ang 40 oras bago dumating ang pangalawang tawag. Ginugol ko ang Huwebes ng umaga sa pagsusuri ng mga acquisition contracts. Sariwang kape na umaaso sa tabi ng mga financial projections na tila imposible 30 taon na ang nakalipas. Ang ulan ng Marso ay patuloy na tumutugtog laban sa mga bintana ng aking opisina. Lumilikha ng perpektong soundtrack para sa negosyo. Nagbuzz ang telepono ko. Lumabas ang pangalan ni Cynthia sa screen na parang isang multo mula sa ibang buhay. Inalis ko ang aking reading glasses ng sadyain. Inilagay ang mga ito sa tabi ng kontrata na sinuri ko.
Hinayaan itong tumunog ng 3 beses bago sagutin. Hello, Cynthia. Ricardo. Ang boses niya ay may dala pa rin ng parehong matamis na tono na pinagaling niya noong kasal pa kami. Sana ay hindi ako nakakaabala sa anumang mahalaga. Hindi mo na inaalala iyon dati. Sumandal ako sa aking leather chair. Nakaposisyon ang panulat sa isang notepad. Ano ang kailangan mo? Tungkol ito kay Isabel. Ang rehearsed tremor sa boses niya ay halos masining. Nahaharap siya sa isang hindi inaasahang krisis pinansyal. At naisip ko bilang ama niya, syempre. Nag-filter ang background noise sa koneksyon, mga papel na kumakaluskos, binulong na urgency na hindi ko lubos marinig. Anong klaseng crisis? Pinanatili ko ang aking boses na neutral, professional, ang parehong tono na gagamitin ko sa isang contractor na sumusubok na i-inflate ang mga estimates. Mga mahinang desisyon sa negosyo. Nagbabanta ang mga creditor ng legal action. Ang hininga niya ay bahagyang bumilis. Hindi ako hihingi kung hindi lang ito emergency. Maaari siyang mawalan ng lahat. Sabihin mo sa kanya ang tungkol sa legal troubles. Malinaw na dumating sa telepono ang boses ni Isabel, matalim sa pagkabalisa. Ang paghinto ni Cynthia ay tumagal ng eksaktong 3 segundo. Ibig kong sabihin, ang sitwasyon ay medyo seryoso. Gaano kaseryoso? Sumulat ako ng performance sa aking notepad, binilugan ito ng 2 beses. Mga 3 milyong piso, 3,000 lang ang lulutas sa agarang krisis. Ang bilang ay bumagsak ng napakabilis, napakapinagsanayan. Alam kong malaki iyon, pero humingi ka pa, ma. Ang coaching ni Isabel ay dumaan ng perpekto sa anumang murang speakerphone na ginagamit nila. Ang katahimikan na sumunod ay nakahawi ng salamin. Nakikita ko. Ibinaba ko ang aking panulat na mangha kung gaano ginagawang transparent ng desperasyon ang mga tao. At bakit mo naiisip na may ganyan akong pera na nakatambay lang? Kasi narinig ko, ang boses ni Cynthia ay pumutok na parang manipis na yelo. Nag-uusap ang mga tao, alam mo, tungkol sa tagumpay mo. Nag-uusap ang mga tao tungkol sa maraming bagay. Ibinigay ko ang aking silya patungo sa bintana, pinapanood ang ulan na bumaba sa salamin na malamang ay mas mahal pa kaysa sa buwanang upa nila. Hindi lahat ay tumpak. Ricardo, pakiusap, anak mo siya. Ang anak ko ay pinalayas ako na may 500 at tinawag akong bigo. Ang mga salita ay lumabas ng kalmado, sinukat, paktwal. Ngayon, kailangan niya ng T3 milyon mula sa isang bigo. Iyon ay iba. Siya ay galit, siya ay tapat. Kinuha ko ang aking coffee cup, sinabore ang mayamang init. Malupit, nakakapagpabago ng isip, tapat. Pero ikaw ang tatay niya. Pamilya, hindi, kahit 1 sentimo. Ang pagiging pinal sa boses ko ay nagulat maging ako. Kailanman. Hindi ka maaaring seryoso. Tinapos ko ang tawag habang nasa kalagitnaan ng pangungusap at isinantabi ang telepono. Ang ulan ay nagpatuloy sa matatag na pagtambol nito laban sa aking mga bintana. Nililinis ang lungsod habang iniiwan ang mahahalagang bagay na hindi nagalaw. Eksakto kung ano ang inaasahan ko. Umupo ako sa aking silya ng eksaktong 30 segundo pagkatapos ay kinuha ang aking personal na cellphone. Oras na para sa isang maliit na pagsubok ng sarili ko. Ang Biyernes ng umaga ay nagdala ng crisp sunlight sa mga bintana ng aking opisina, ginagawang hammered silver ang tanawin. Ginugol ko ang nakaraang gabi sa pagpaplano ng aking diskarte at ngayon ay umupo ako na may sariwang kape, phone recording app na handa. Inihanda upang kumpirmahin ang pinaghihinalaan ko na. Ang tawag kay Isabel ang lulutas sa lahat. Pinraktis ko ang aking tunong na gapi ng 2 beses. Pagkatapos ay denial ang kanyang numero. Sinagot niya sa pangalawang ring, ang boses ay maliwanag sa pag-asa. Dad, umaasa akong tatawag ka. Isabel, mahal, inilagay ko lang ang sapat na tremor upang tunog tunay. Mayroon akong masamang balita tungkol sa aking mga investment. Anong klaseng balita? Ang kasabikan niya ay kapansin-pansing lumamlam. Ang market ay nagkaroon ng kakilakilabot na pagliko kahapon.
Nawala ko ang halos lahat. Ang kasinungalingan ay dumating ng mas madali kaysa sa inaasahan. Property values ay bumagsak. Ang mga leverage positions ay tinawag. Ito ay isang sakuna. Ang katahimikan ay humaba sa pagitan namin na parang isang bangin na nagbubukas. Gaano karami ang lahat? Tanong niya ng maingat. Makikipagpulong ako sa mga bankruptcy lawyer sa susunod na linggo. Huminto ako para sa epekto, nakatingin sa aking aktwal na bank statement na nagpapakita ng 8 figure. Ang mga foreclosure notices ay magsisimulang dumating sa Lunes. Foreclosure notices? Ang boses niya ay naging patag, nagkakalkula. Pero sinabi mo na maayos ang iyong kalagayan. Akala ko maayos ka. Akala ko. Lumalabas na over-leveraged ako, masyadong kumpiyansa. Pinahintulutan ko ang tunay na kalungkutan na pumasok, hindi para sa nawalang pera, kundi para sa kung ano ang matutuklasan ko. Paumanhin ko na naapektuhan nito ang ating mga plano sa Sabado. Ang paghinto na sumunod ay tumagal ng eksaktong 2 segundo. Binilang ko. Ano ang ibig sabihin nito, eksakto? Ang tono ni Isabel ay nagbago ng ganap. Walang pakikiramay, walang aliw, purong aritmetika. Gaano karami ang natira? Marahil ay sapat na para sa isang maliit na apartment kung ako ay mapalad. Ipinikit ko ang aking mga mata, naghahanda para sa epekto. Alam kong nagbabago ito ng lahat para sa iyo. Ano? Seryoso? Ang maskara ay tuluyang nadulas ngayon. Kung gayon, huwag ka nang pumunta sa hapunan sa Sabado. Walang pag-aatubili, walang hindi, aayusin natin ito ng magkasama. O, hindi mahalaga ang pera. Cold dismissal lang, mabilis na parang talim sa pagitan ng mga tadyang. Naiintindihan ko ng lubusan. Ang boses ko ay nanatiling matatag sa pamamagitan ng purong lakas ng kalooban. Nagbabago ito ng lahat para sa iyo. Ibig kong sabihin, ano ang punto kung hindi mo Nahuli niya ang sarili, ngunit huli na. Paumanhin, Dad, pero masyadong komplikadong timing ito. Salamat sa pagiging direkta tungkol sa iyong nararamdaman. Hindi ito tungkol sa nararamdaman, ito ay tungkol sa paalam, Isabel. Tinapos ko ang tawag at umupo ng walang kibo sa loob ng 1 buong minuto, nakatingin sa telepono. 21 taon ng pagiging ama ay nabawasan sa isang transaksyon at nang mawala ang pera, nawala rin ang anak. Nakuha ng recording ang lahat, ang boses niya, ang kanyang mga prioridad, ang kanyang kumpletong kawalan ng pag-aalala para sa aking kunwari ipagkawasak. Perpektong ebidensya ng alam ko na ngunit kailangang kumpirmahin. Sinave ko ang file gamit ang petsa ngayon at binuksan ang aking laptop. Oras na para malaman kung ano ang eksaktong tinatago ng aking pamilya mula sa akin. Ang katapusan ng linggo ay nawala sa pananaliksik at pagpaplano. Pagsapit ng Lunes ng umaga, nakakuha ako ng sapat na impormasyon sa ibabaw upang malaman na kailangan ko ng propesyonal na tulong. Ang failed business venture ni Isabel ay nagpakita ng dos-dos ng mga reklamo ng customer sa iba't ibang platform. Ang Instagram medical fundraising ni Cynthia ay mukhang lalong kahina-hinala sa ilalim ng masusing pagsisiyasat. Ang opisina ni Attorney Miguel Reyes sa Maynila ay nasa ika-15 na palapag ng isang glass tower na nakatanaw sa Elliott Bay o Manila Bay. Dati siyang NBI, katumbas ng FBI, ayon sa kanyang credentials, ngayon ay nagdadalubhasa sa financial fraud investigations. Eksakto kung ano ang kailangan ko. Ginoong Ricardo. Si Reyes ay mas bata kaysa sa inaasahan, mid-40s na may matatalim na mata at matatag na handshake. Binanggit mo na nangangailangan ka ng background verification sa 2 individual. Umupo ako sa client chair, napansin ang mga diploma at commendations na sumasakop sa kanyang mga pader. Ang propesyonal na kakayahan ay nag-radiate mula sa bawat ibabaw. Ang aking anak at ex-wife ay lumapit sa akin para sa malaking tulong pinansyal. Pinanatili ko ang aking tono na business-like paktwal. Kailangan ko ng kumpletong background checks bago gumawa ng anumang desisyon. Standard due diligence. Nagbukas si Reyes ng sariwang file folder. Anong mga particular na lugar ang nag-aalala sa iyo? Anumang legal vulnerabilities, fraudulent activities,
o misrepresented circumstances. Ikinaway ko ang mga pangunahing information sheet na inihanda ko. Ang pagiging maingat ay mahalaga. Hindi nila maaaring malaman ang tungkol sa investigasyon na ito. Sinuri ni Reyes ang mga dokumento. 1 linggo para sa komprehensibong mga ulat. Ang aking bayad ay 200,000 piso, 200,000. Kasama na ang expenses. Katanggap-tanggap. Isinulat ko kaagad ang check. Gaano kadetalye ang iyong mga natuklasan? Lahat ng legal na makukuha, public records, court filings, business registrations, customer complaints, social media analysis. Itinago niya ang check sa folder. Kung may panlilinlang nakasangkot, makikita ko ito. Ang Miyerkules ay nagdala ng paunang ulat. Ang boses ni Reyes ay walang dala na anumang paghuhusga, tanging mga katotohanan na naihatid ng may profesional na presisyon. Ang inyong anak ay nag-ooperate ng isang online store na tinatawag na Lux Living Essentials mula Enero hanggang Oktubre 2024. Ikinaway niya ang dokumentasyon sa kanyang desk. Nakakolekta siya ng humigit kumulang 8 milyong piso, paid 1,000 mula sa mga customer at halos wala siyang dineliver. Ang ebidensya ay nagdadala ng masamang balita, mga screenshot ng fake product listings, customer complaint compilations, payment records na nagpapakita ng perang nakolekta ngunit walang fulfillment. Si Isabel ay nagpatakbo ng isang sistematikong fraud operation. Maraming customer ang nag-iisip ng legal action, patuloy ni Reyes. Ngunit kulang sila sa organisasyon. Wala pang formal na charges na inihain. Paano ang aking ex-wife? Mas interesante, nagbukas si Reyes ng pangalawang folder. Nakakolekta siya ng malaking pera sa pamamagitan ng Instagram medical fundraising, nagkiklaim ng iba't ibang sakit. Ang mga medical records ay nagpapakita na walang seryosong issue sa kalusugan. Ang huling pulong ng Biyernes ay kinumpleto ang larawan. Ang komprehensibong dosye ni Reyes ay nagbunyag ng buong saklaw ng kanilang mga panlilinlang. Tax implications para sa unreported income, posibleng criminal charges para sa fraud, isang web ng mga kasinungalingan na mas malalim kaysa sa naisip ko. Ang unreported donation income ng inyong ex-wife ay maaaring mag-trigger ng mga federal tax investigation, paliwanag ni Reyes. Ang inyong anak ay nahaharap sa posibleng felony charges kung maayos na mag-organisa ang mga customer. Pinag-aralan ko ang makapal na mga folder, na mangha kung gaano kahusay nilang itinayo ang kanilang house of cards. Parehong babae ay nabubuhay sa borrowed time, borrowed money, borrowed credibility. Magaling na trabaho. Tumayo ako para umalis. Ang mga folder ay nakatago ng ligtas sa ilalim ng aking braso. Ipadala mo ang iyong huling invoice sa aking business address. Ang biyahe pa uwi ay tumagal ng eksaktong 23 minuto. Sapat na oras upang iproseso ang natutunan ko. Upang pahalagahan ang saklaw ng mga posibilidad na magagamit ngayon. Ibinigay nila sa akin ang bawat sandata na kailangan ko para sa perpektong legal na paghihigante. Bumalik sa aking opisina, ikinalat ko ang ebidensya sa aking mahogany desk tulad ng battle plans. Impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng customer, dokumentasyon ng fraud, patunay ng tax evasion, lahat ng kinakailangan upang i-orchestrate ang kanilang kumpletong pagbagsak. Isinara ko ang makapal na folder at kinuha ang aking telepono. Oras na upang magsimula sa paggawa ng ilang napaka-interesanting tawag sa telepono sa mga napaka-frustrated na tao. Ang Huwebes ng gabi ay nagdala ng kasiyasyang bigat ng kumpletong impormasyon. Ang mga file ni Miguel Reyes ay sumasakop sa aking mahogany desk tulad ng mga battle plans. Mga listahan ng reklamo ng customer, medical records, dokumentasyon ng fraud. 2 taon ng sistematikong panlilinlang ay nalantad sa black and white. Inayos ko ang ebidensya sa malinis na mga tumpok, sinasabore ang kabalintunaan. Itinayo nila ang kanilang house of cards ng maingat, hindi kailanman naisip na maaaring idokumento ng isang tao ang bawat kasinungalingan, bawat pagnanakaw, bawat manipulated tear shed para sa fake sympathy. Oras na para sa performance ng isang buhay. Sinagot ni Isabel sa unang ring, ang boses ay mahigpit na may bahagyang nakapaloob na pagkabalisa. Dad, Isabel, mahal. Inilagay ko lang ang sapat na excitement upang tunog tunay.
Hindi ka maniniwala sa nangyari. Ang emergency deal na binanggit ko ay natuloy. Teka, anong emergency deal? Akala ko nawala mo ang lahat. Market volatility, alam mo. Isang araw ay down ka, sa susunod ay up ka. Nag-flip ako sa kanyang fraud files. Habang nagsasalita, pinag-aaralan ang mga larawan ng mga produkto na hindi kailanman umiral. Hindi lang ako nakabawi ng lahat, ngunit gumawa pa ako ng karagdagang 50 milyong piso, 50,000 sa proseso. Ang katahimikan na sumunod ay tumagal ng eksaktong 8 segundo. Halos marinig ko ang paglipat ng gear sa kanyang ulo. Naku po, ang boses niya ay nagbago ng ganap. Ang desperasyon ay pinalitan ng kinakalkulang tamis. Nakaka-incredible iyan. Napakasaya ko para sa iyo. Sa palagay ko ang imbitasyon sa hapunan sa Sabado ay bumalik na sa mesa. Tungkol sa Sabado, huminto siya, kinokolekta ang kanyang lakas ng loob. Umaasa akong maaari pa rin tayong magkaroon ng family dinner na iyon. Namiss kita ng sobra at sa palagay ko ay magiging kahanga-hanga para sa atin na mag-reconnect bilang isang pamilya. Ang parehong boses na malamig na nagpaalis sa akin 24 oras na ang nakalipas, ngayon ay tumutulo sa artipisyal na init. Textbook manipulation eksakto kung paano hinulaan. Siyempre, mahal, pamilya muna. Lumingon ako sa mga medical records ni Cynthia, napansin ang kumpletong kawalan ng anumang seryosong sakit. Bagaman kailangan kong magtanong, kumusta ang inyong kalagayan pinansyal? Tila nag-aalala ka tungkol sa isang bagay kanina. Well, hinila niya ang salita. Inihanda ang kanyang pitch. Ayaw ko sanang banggitin ito pero nagkakaroon ako ng ilang business difficulties. Walang seryoso, cash flow problems lang. Anong klasing problema? Customer complaints lang sa pangkalahatan. Ang ilang tao ay nagkiklaim na hindi nila natanggap ang kanilang mga order, ngunit sigurado akong shipping delays lang iyon. Ang kasinungalingan ay dumating ng napakanatural. Halos hinangaan ko ang kasanayan. Kung makakapag-spare ka lang ng 10 milyong piso, 10,000, lulutasin nito ang lahat. Bigyan mo ako ng oras upang ayusin ang mga misunderstanding na ito. 10 milyon? Medyo tiyak para sa isang taong may mere cash flow problems. Iyan ay isang malaking halaga, sabi ko nang mapag-isipan. Hayaan mo akong mag-isip kung paano pinakamahusay na matulungan ang aking anak. Talaga? Pag-iisipan mo? Ang ginhawa sa boses niya ay malinaw. Dad, wala kang ideya kung gaano kalaki ang ibig sabihin nito sa akin. Pag-uusapan natin ito ng maayos sa Sabado. Kailangan kong i-move ang ilang funds, pero pamilya ay pamilya. Salamat, maraming salamat. Hindi ako makapaghintay na makita ka. Tinapos ko ang tawag at sumandal sa aking silya, pinag-aaralan ang ebidensya na nakakalat sa harap ko. 8 milyong piso, 8,000 na ninakaw mula sa mga customer. 12 ng mga tao na niloko niya, binaliwala, tinawag na hindi mahalaga. Gayunpaman, humingi siya sa akin ng 10 milyon nang walang pag-aatubili. Ang anak na pinalaki ko ay naging isang estranghero na may kakayahang magsagawa ng sistematikong fraud. Kinumpirma ng test call ang aking pinakamasamang takot habang sabay-sabay na nagbibigay ng perpektong justification para sa kung ano ang susunod. Tinapos niya ang tawag at kinuha ang business card na kasama ni Atayan Reyes sa file. Oras na upang ipakilala ang ilang napaka-frustrated na tao sa konsepto ng hustisya. Ang Biyernes ng umaga ay natagpuan ako sa opisina ni Atayan Merced. Ang mga complete evidence files ay nakakalat sa kanyang conference table na parang mga piraso ng isang komplikadong puzzle. Ang ulan ay humahampas sa mga bintana, 40 palapag sa itaas ng Elliott Bay o Manila Bay. Lumilikha ng perpektong backdrop para sa pagpaplano ng legal warfare. Ito ay matibay na ebidensya, Ricardo. Sinuri ni Atacruz Merced ang dokumentasyon ng fraud ng may profesional na detachment. Malinaw niyang ginawa ang sadyang fraud, hindi lang mere business incompetence. Kilala ko si Merced sa loob ng 15 taon, mga poker nights, mga holiday parties, ang uri ng pagkakaibigan na nakaligtas sa diborsyo at pagbabago sa karera. Nauunawaan niya ang parehong aking mga legal needs
at emotional investment sa kasong ito. Gaano kabilis tayo makakakilos kapag na-serve na ang mga papel? Ang timing na hinihiling mo ay agresibo, ngunit ganap na legal. Inorganisa niya ang mga reklamo ng customer sa chronological order. Ang process server ay maaaring naroon sa 7:30 bukas ng gabi. Nagbibigay iyon sa iyo ng oras upang makarating muna. Perpekto. Gusto kong maintindihan niya na ang mga aksyon ay may mga kahihinatnan. Sigurado ka ba tungkol sa diskarteng ito? Ang pag-aalala ni Merced ay tunay, propesyonal. Kapag nagsimula tayo, walang balikan. Ang inyong anak ay haharap sa seryosong pinansyal at posibleng criminal consequences. Pinili niya ang landas na ito nang magpasya siyang magnakaw mula sa inosenteng tao. Ang hapon ay natunaw sa sistematikong mga tawag sa telepono. Ang contact list ni Reyes ay nagbigay ng mga pangalan, numero at halaga ng pagkawala para sa 23 defrauded customers. Bawat pag-uusap ay sumunod sa parehong pattern. Paunang pag-aalinlangan, lumalaking kasabikan, masigasig na pakikilahok sa kolektibong legal action. Si Ren Sodto, isang 34 taong gulang na guro mula sa Cavite, katumbas ng Tacoma, ay lumabas bilang natural na spokesperson para sa grupo. Ang boses niya ay may dala ng kontroladong galit ng isang taong naging propesyonal na magalang ng masyadong matagal. Sinubukan naming hanapin siya sa loob ng maraming buwan, paliwanag niya sa aming pangatlong pag-uusap. 250,000 piso, 250,000, para sa isang dining room set na hindi kailanman umiral. Nag-ipon ako ng 8 buwan para sa furniture na iyon. Hindi ka na mag-iisa, tiniyak ko sa kanya. Professional na legal representation, shared costs, maximum impact. Seryoso ka ba sa pagtulong sa amin? Ano ang koneksyon mo kay Isabel Vos? Ako ay isang concerned citizen na may access sa kanyang kasalukuyang lokasyon at malaking ebidensya ng sistematikong fraud. Pagsapit ng gabi, ang koponan ni Merced ay nagtrabaho ng overtime sa paghahanda ng komprehensibong dokumentasyon ng lawsuit. Ang conference room ay nagbuzz sa nakatutok na enerhiya, mga paralegal na nag-oorganisa ng ebidensya, mga associate na nagre-research ng mga president, lahat ay nauunawaan ang kahalagahan ng perpektong legal execution. Process server ay kinumpirma para bukas ng gabi, anunsyo ni Merced, sinusuri ang panghuling timeline. Pribadong tirahan, maraming saksi ang naroroon. Ito ay magiging memorable. Ang Sabado ng umaga ay nagdala ng huling coordination calls. Si David Chen, ang aming process server, ay may 20 taon na karanasan sa mahihirap na sitwasyon. Ang kanyang kalmadong profesionalismo ay nangako ng walang kamaliang pagpapatupad. Family dinner setting ay nangangahulugan ng emotional witnesses, paliwanag niya. Perpekto para sa psychological impact sa pag-aakala na iyan ang iyong layunin. Psychological impact ang eksaktong layunin. Ang service ay magiging masinsin, profesional at ganap na legal. Wala siyang batayan para sa procedural appeals. Ang legal machinery ay gumagalaw na. 23 biktima ang sa wakas ay makakakita ng hustisya na sinusuportahan ng ironclad evidence at tamang representasyon. Ang House of Cards ni Isabel ay guguho sa harap ng pamilya na nagbigay daan sa kanyang fraud sa pamamagitan ng sinasadyang kamangmangan. Sinuri ko ang coordinated attack timeline ng isang huling beses, mga legal papers para kay Isabel sa 7:30, maximum family impact, walang mga escape routes, walang legal technicalities, walang awa para sa sistematikong pagnanakaw na nakabalat kayo bilang business failure. Umalis ako sa opisina ni Merced kasama ang legal justice na gumagalaw at kinuha ang aking telepono ulit. Oras na upang tiyakin na haharapin ni Cynthia ang sarili niyang pagtutuos sa pamamagitan ng iba't ibang channel. Ang Sabado ng hapon ay humiling ng presisyon sa timing. Ang legal assault kay Isabel ay locked and loaded, ngunit si Cynthia ay nangangailangan ng ibang diskarte. Ang medical fraud ay nararapat na public exposure. Ang tax evasion ay nagbigay katwiran sa federal investigation. Nag-ayos ako upang makipagkita kay Jessica Chen sa isang neutral na downtown coffee shop. Ang investigative reporter ng The Manila Tribune ay nagdadalubhasa sa social media fraud. Perpektong credentials para sa pagbuwag ng mga Instagram influencer scams.
Mayroon akong documented evidence ng sistematikong fraud ng isang pangunahing Seattle area Instagram influencer. Simulan ko, ikinaway ang Manila envelope sa maliit na mesa. Ang profesional na skepticism ni Jessica ay kaagad. Ang anonymous sources ay nangangailangan ng pambihirang verification. Anong klaseng fraud? Nakakolekta siya ng mahigit 11 milyong piso, 7,000 sa mga donasyon para sa isang fake medical condition. Pinanood ko ang kanyang ekspresyon na nagbago mula sa pag-aalinlangan tungo sa matalas na interes. Ang mga medical records ay nagpapatunay na hindi siya nagkaroon ng sakit na kinike-claim niya. Binuksan niya ang envelope ng maingat. Iniskan ang dokumentasyon ni Reyes ng may pinagsanayan na kahusayan. Medical records, Instagram analytics, income estimates, lahat ng kailangan para sa isang nagwawasak na expose. Ito ay seryosong allegations na nangangailangan ng malaking fact-checking. Ang boses niya ay may dala ng kontroladong kasabikan ng isang mamamahayag na nakakaramdam ng pangunahing potensyal ng kwento. Instagram influencer fraud ay nagiging epidemic, ngunit ang antas na ito ng medical deception ay partikular na egregious. Hindi ito revenge journalism, tiniyak ko sa kanya. Ito ay public service, pinoprotektahan ang mga future victim mula sa sopistikadong medical manipulation. Kung ito ay mag-check out, maaari tayong mag-publish online sa loob ng ilang oras. Ang tax implications lang ay mag-try-trigger ng federal investigation. Habang sinimulan ni Jessica ang kanyang verification process, kinontak ko ang BIR tip line, katumbas ng IRS. Si David Park, isang tax fraud investigator sa opisina ng Manila, ay nagdadalubhasa sa social media income tax evasion cases. Nagre-report ako ng sistematikong tax evasion ng isang individual na may malaking unreported social media income. Paliwanag ko. Nagbibigay ng mga detalye ni Cynthia at buod ng ebidensya. Ano ang inyong relasyon sa subject? Paano mo nakuha ang impormasyon na ito? Ako ay isang concerned citizen na may access sa publicly available information at legitimate financial records na nakuha sa pamamagitan ng legal investigation. Kakailanganin namin ng documented evidence ng income sources at tax filing discrepancies. Maaari ba kayong magbigay ng tiyak na halaga ng dolyar at time periods? Ang kumpletong dokumentasyon ay ipinapadala sa inyong opisina ngayon. Ang tinantyang unreported income ay lumampas sa 11 milyon sa loob ng 18 na buwan. Ang coordination ay walang kamalian. Ipapublish ni Jessica ang kanyang expose online sa 8 Saada, eksaktong sa panahon ng aming family dinner. Ang BIR investigation ay magsisimula sa Lunes ng umaga na may formal na audit proceedings. Ang reputasyon ni Cynthia ay guguho habang nakaupo siya sa kanyang sariling hapagkainan. Marahil ay nagche-check ng Instagram para sa validation na hindi na niya matatanggap. Malamang na isara ng Instagram ang kanyang account kapag nag-viral ito, sabi ni Jessica sa aming huling coordination call. Iyan ay talagang perpektong timing. Maximum impact, minimum recovery time. Ang tax investigation ay tatagal ng mga buwan, ngunit ang reputation damage ay agaran at permanente. Ang hustisya ay dumarating sa maraming anyo. Minsan ang mga social consequences ay mas epektibo kaysa sa mga legal. Pagsapit ng 5:30, parehong attacks ay coordinated at handa. Mga legal papers para kay Isabel sa 7:30. Media destruction para kay Cynthia sa 8 talaro. Isang perpektong bagyo ng mga kahihinatnan para sa 2 taon ng sistematikong panlilinlang at pagtataksil sa pamilya. Isinara ko ang aking laptop at sinuri ang aking relo. Sa loob ng 2 oras, ang hustisya ay sa wakas ay ihahain kasama ng hapunan. Ang 45 minutong biyahe patungong Cavite ay nagbigay sa akin ng oras upang tikman ang papalapit na sandali. Ang traffic ng gabi ng Marso ay dumaloy ng maayos, na parang ang universo mismo ay nagko-coordinate ng aking pagdating. Pumasok ako sa pamilyar na driveway ng eksaktong 7 da. Ang pagiging punctual ay mahalaga para sa kung ano ang susunod. Ang bahay ay mukhang mas maliit kaysa sa naaalala ko. Ang mainit na ilaw ay tumapon mula sa mga bintana ng dining room, lumilikha ng isang ilusyon ng domestic tranquility na malapit ng mabasag na parang murang salamin.
Nagdala ako ng isang eleganteng gift box. Walang laman ngunit perpektong nakabalot para sa psychological effect. Bawat detalye ay mahalaga sa performance na ihahatid ko. Ricardo. Binuksan ni Cynthia ang pinto ng may theatrical enthusiasm. Ang mga alahas ay kumikinang mula sa mga kamakailang donation purchases. Mukha kang kahanga-hanga, talagang nababagay sa iyo ang tagumpay. Mabuti na bumalik sa bahay na ito, sagot ko. Lumalakad sa foyer kung saan minsan ay binigyan ako ng 500 at ang aking walking papers. Nagbabalik ito ng napakaraming alaala. Ang hapagkainan ay nakatakda para sa 4. Ang mga kandila ay kumikislap sa ibabaw ng pinakamahusay na porselana ni Cynthia. Lumabas si Isabel mula sa kusina, kinakabahan na pinapantay ang kanyang damit. Malinaw na pinili upang i-project ang tagumpay na wala siya. Dad! Ang yakap niya ay naramdaman na kinakalkula, pinagsanayan. Masaya akong nakarating ka sa kabila ng lahat ng nangyari kamakailan. Water under the bridge, mahal. Inilagay ko ang gift box ng kitang-kita sa side table. Nagdala ako ng isang espesyal na sorpresa para sa lahat, ngunit ang magagandang bagay ay dumarating sa mga naghihintay. Tumango si Leo mula sa kanyang posisyon malapit sa telebisyon. Hindi komportable sa formal na kasuotan, ngunit sinusubukang maglaro ng supportive husband. Ang kanyang kakulangan sa ginhawa ay malinaw. Malinaw na naramdaman ng lalaki ang undercurrents na hindi niya matukoy. Ang pag-uusap sa hapunan ay dumaloy ng may pilit na mga kaaya-aya. Naglaro si Cynthia ng gracious hostess habang nagtatayo si Isabel ng kumpiyansa para sa kanyang financial pitch. Sinuri ko ang aking relo ng discreetly. 7:25. 5 minuto hanggang sa dumating ang unang sorpresa. Iniisip namin, simulan ni Isabel eksakto sa schedule. Dahil napakamatagumpay mo sa mga investment, marahil maaari nating pag-usapan ang isang family partnership. Ang pamilya ang lahat, dagdag ni Cynthia, umaabot upang pisilin ang aking kamay. Dapat palagi tayong nandyan para sa isa't isa. Ganap! Sumang-ayon ako, pinapanood ang second-hand sweep patungo sa 7:30. Nababagay din sa iyo ang tagumpay, Isabel. Mukha kang isang taong talagang figured things out. Ang kabalintunaan ay masarap. Narito siya, nag-uusap tungkol sa mga investment opportunities habang nagtatago mula sa defrauded customers, nagpaplano na humingi ng pera mula sa amang itinapon niya na parang basura. Hindi naman talaga ito loan, patuloy ni Isabel, nagiinit sa kanyang rehearsed pitch. Mas tulad ng isang partnership sa pagitan ng ama at anak. 10 milyon ang lulutas sa ilang agarang cash flow issues at ipoposisyon tayo para sa kamangha-manghang returns. P10 milyon? Inulit ko ng mapag-isipan. Medyo tiyak yan. Tumunog ang doorbell ng eksaktong 7:30. Nagyelo si Isabel sa kalagitnaan ng pangungusap. Ang pagkalito ay kumikislap sa kanyang mga tampok. May inaasahan ba tayo? Napaka hindi inaasahan, sabi ko, halos hindi mapigilan ang aking kasiyahan. Napakagandang timing. Tumayo siya ng nag-aatubili, malinaw na naiinis sa pagkaantala sa kanyang maingat na pinlano na presentasyon. Sa pamamagitan ng doorway ng dining room, pinanood ko siyang buksan ang front door sa isang profesional na lalaki na nakasuot ng business suit. Isabel Voss, meron akong mga legal documents para sa iyo mula sa Regional Trial Court. Ang kulay ay agad na naubos mula sa kanyang mukha. Ano, may pagkakamali siguro. Sinisilbihan ka ng isang class action lawsuit tungkol sa fraudulent business practices at customer deception. Pakipirmahan dito bilang pagkilala sa pagtanggap.